Sabi dito sa Philstar, at this point, who isn't a content creator? Why is everyone a content creator now? Well, eto as my personal take, tingin ko kasi maraming tao sa Pilipinas, yung tingin nila pag content creator ka, pumapaldo ka. That's far from the reality. Maraming content creator ang, walang kinikita. 'Di ba? Of course, andyan pa rin yung ibang nakaswerte na kumita ng malaki. Like for example, yung recent na interview kay Dante Gulapa, million yung kinita niya, pero sadly nawala rin. Well, going back to the question, I think wala namang masama kung maging content creator ang isang tao. Siguro magkakatalo na lang talaga kung ano yung content nila. 'Di ba? Kung yung content mo ba poverty porn, tsaka with matching, minamatch mo yung minamatch mo yung mga minors doon sa mga matatanda. Oy, shoutout nga pa sa Kalingap. So, ganun yung ginagawa nila, di ba? Kumikita sila sa poverty porn, so on and so forth. Tapos, ano pa ba? May motovlogging din. Huwag naman yung motovlogging na papakita mo kung gaano ko kakamote sa Marilaki. Banking. Di ba? Sakit sa ulo yung mga ganun, lalo na pag nadisgrasya, nandamay ng iba. Sakit sa ulo. Pero, di ba? May ganong content creator. Meron naman yung mga prank content creator, di ba? Yung nagpatato ng takoyaki sa noo. Yung kidnap prank, di ba? So, siguro, I'm not really against content creation. Pero, yung current content creators kasi sa Pilipinas, karamihan ng content creator sa Pilipinas walang values. Hindi naman sa walang values, pero hindi nakakatulong yung content nila to build more people na makakatulong sa Pilipinas. Don't get me wrong. I mean, entertainment is okay. Pero kung lahat na lang ng content creator puro entertainment na lang yung content, ano na lang yung mapipick up na values ng mga Pilipino para magamit nila into helping our country to become better, to become, mas maraming tao yung gumaling para makapag-ambag. Hindi nagiging ganun yung trajectory ng Pilipinas Maraming nagko-content creation for the sake of money. And that's disappointing. Kasi wala na silang ibang pinahahalagahan kundi pera. Wala akong pake kung gumamit ako ng mahihirap para pagkakitaan yung dignidad nila. Diba? Wala akong pake kung mag-thirst trap lang ako ng mag-thirst trap dyan. Diba? Wala akong pake kung makaperwisyo ako dun sa prank na gagawin ko. Di ba? Kumikita naman ako. Cool pa ako sa mga kabataan. Di ba? So, yung ganong klaseng content creation talaga, yung nakakadismayan, nakakabahala. Kasi, sobrang salat natin sa karunungan ngayon. Imagine, di ba? 90% functionally illiterate. Yung grade 11, hirap na hirap bumasa. Oh my God. Yung knowledge, collective knowledge ng country natin, pabagsak. Kasi wala namang, saka nakakitang content creator nag-i-encourage mag-improve ng sarili. Diba? Ilan lang yung nagsasabi na content creator na mag-improve ka. Sobrang bilang na bilang mo sa kamay. Baka isang kamay nga lang
Tapos, ang masakit pa nito, since nare-rewardan nga yung mga ganong klaseng content creators, nare-rewardan ng views, likes, shares, so on and so forth, and kumikita na din ng pera. Eh, lahat na lang, ganun yung gustong gawin. 'Di ba? Like for example, gagawa ka ng matalinong content. Eh, 90% nga ng Pilipino functionally illiterate. So, paano nila maintindihan yung content mo? 'Di ba? So, very disproportionate yung nakukuha na reward nung mga intellectual na content creators compared doon sa, alam yun, mga katarantaduang content lang, walang kwenta, mga fake news. Diba? Kaya hindi na i-encourage yung mga Pilipino na magkaroon ng, may sense yung content nila. Karamihan thirst trap lang eh. Puro nagpapakita ng boobs, yung mga abs dyan, yung mga bakat-bakat utong, yung mga nakabikini. I mean, hanggang dito na lang ba tayo? Wala na bang itataas yung antas o kalidad ng pag-iisip natin? Hopefully, maabutan ko pa yung ganong klaseng version ng Pilipinas. Malayo pa, pero malayo na. Kaya yan. Well, this is Pinoy Extreme. Gising Pilipinas. Have a good day.